Mapagpahalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning sa sa UAE, good afternoon sa Pilipinas, at good evening sa ibang dako ng mundo. Salamat sa Diyos kasi narito na naman tayo pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. So bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa oras na to. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na makapagligtas at makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka na kumilos sa aming mga kalagitnaan, Lord God. At patuloy mo din po kami panugad nga kausapin sa pamamagitan ng mga salita mo na aming pagbulay-bulayin sa araw na to. Lord God, ikaw po lugad ang may hawak ng aming mga buhay. So Lord, continue lugad na kami lugad ay gabayan mo sa bawat araw ng aming buhay at tulungan mo din po kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan. Panginoon, wala akong kakayahan, wala akong kapangyarihan, itago mo lamang ako sa likuran ng iyong cross, and let the Holy Spirit to be our teacher, Lord God, in this place. Maraming salamat, Lord God. Even I declare and declare right now, Panginoon, ikaw ang mangusap sa lahat ng mga kapatiran na siyang nanonood na right now. Ikaw po, Lord God, ang kumilos sa kanilang kalagitnaan, Lord God, and I declare and decree na lahat ng mga salita mo, Panginoon, Lord God, ay titimo sa aming puso't isipan at magamit po namin ito sa aming paglakad ng naayon sa iyong kagustuhan. Lord God, be our teacher, Lord God, and be our guide hanggang matapos po ang gawain ito, Lord God. In Jesus' mighty name, Lord God, patawarin mo din po ako sa lahat makasalanan ko, sa isip, sa puso, sa salita, sa gawa, sa pakiramdam, Lord God, at tulungan mo po ako, Panginoon, na maihayag ko ng naaayon lamang sa iyong kagustuhan ang mga salita mo. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. So, mga kapatid, tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon na sa kabila ng ating pinagdaraanan ngayon na COVID-19, tayo po ay palagi niyang hinahawakan. Tayo po ay palaging buhay, tayo po ay palaging nariyan, at hindi niya po tayo hinahayaan na magkaroon ng anong klase ng pandemic na ito na sakit. So, ang ating pagbulay-bulay sa oras na to ay Tribulation in the End Times. So, yun po yung ating topic sa week na ito. So, lahat po ng topic na inyong mapapakinggan, pare-parehas po sila ng ng theme, pero magkakaiba po ng pagkaka-delivered. So, kasi ito po yung aming topic sa week na ito. So, tayo po yung mag-umpisa na. Basahin ko po sa ating scriptural verse in Mark chapter 13 verse 19. Basahin ko po siya sa Tagalog. Holy Spirit, bless you, Holy Word. Sapagkat sa panahong iyon, makakaranas ang mga tao ng mga paghihirap na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Amen. So, yung mga pagsubok na ating nararanasan ngayon, mga kapatid, is hindi pa yun yung mararanasan natin sa mga darating na araw. So, tayo, I encourage you right now na manatili po tayo sa Panginoon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kasi pag ang Diyos ang ating kasama sa bawat oras ng ating buhay, hindi niya po tayo pababayaan. Siya po ang may hawak ng ating buhay. So, sabi niya dito sa introduction, God is the creator of heaven and earth. He created everything. He is all-knowing, all-powerful. He is mighty, King of kings, and the Lord of lords. He is above everything and in control of every creatures that He created. Our topic this morning is all about tribulation, yung mga paghihirap po na pagdadaanan pa natin sa mga darating na araw. Yung paghihirap na ating pinagdadaanan ngayon is ano lang yan, parang testing pa lang yan, hindi pa yan totally yung paghihirap na ating mapagdadaanan pagdating na araw. So, while we are still in the period of grace, we must be ready. Cleanse our spirit, soul, and body. Repent that all our sins be forgiven, so that we will enjoy the eternal life when Jesus take us up with Him. Amen. So, kailangan po i-assist natin ang ating sarili parati na hindi po puno ng hinanakit, hindi po puno ng galit. Kasi kung ganun po ang mangyayari, hindi po mananahan ang banal na espiritu sa ating buhay. Amen. So, I encourage everyone right now, my dear brothers and sisters, to stand firm. Increase your faith. Be strong even in the deepest trials and problems we encounter in life.
ang pagdadaanan po natin at mga pinagdadaanan natin ngayon ay siya po yung ating magiging kalakasan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi ang siyang pag-asa natin ay ang Diyos na buhay lamang. Amen? Stay in the right track of faith that will lead us to eternal glory. We do not know when is the exact time the Father God will come back. That's why we should be ready always in season and out of season. Hindi lamang po tayo active every Friday. Hindi lamang po tayo active kung may mga gawain, may mga Bible study. Dapat po every season and out of season, kailangan po tayong maging handa. Ihanda po natin ang ating sarili. Amen? So basahin po natin sa Book of Revelation chapter 14 verse 7. And he said with a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven and the earth, and sea and springs of water." Amen. Anong sabi niya? Worship him. Hindi po si Mary, or hindi po si Buddha, or hindi po kung sino-sino ang ating wino-worship. Siya lamang ang ating itataas. Amen? So wag kung sino-sino ang ating sinasamba dahil hindi nila po tayo maililigtas. Kung ti Jesus lamang ang siyang daan na siyang sa atin, magdadala sa atin sa kaligtasan. So patuloy po tayo. Number 1, preach the gospel of God. Amen? So ito nga, kaya nga po kami naghahayag pa rin ng kanyang salita. Na-lockdown man po ang mga churches, lahat mga gawain na stop, pero may paraan ang Panginoon. We have the live streaming. So, naaabot niya po yung mga walang mga day off sa kanilang mga bahay, makakapakinig pa rin sila ng kanyang mga banal na salita. So, salamat sa Diyos, napakabuti niya. Siya ang gumawa ng paraan para tayo ay mapuspos pa rin ng kanyang mga salita. So sabi nga dito, though we do not know the exact time and day begins, we should continue to proclaim the gospel of salvation, which is the word of God, especially to all the nations who haven't come to know Jesus yet. So kailangan po maihayag natin ang kanyang salita na lahat ng kanyang manilalang ay makakilala sa kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Kasi kung hindi po sila makakilala sa Kanya, nakakatakot po ang mangyayari. Amen. Makakilala na siyang magdadala sa kanila sa eternal life. At kung gagawin nila yung mga bagay na maging kalugod sa Panginoon, kung gagawin po natin yung mga bagay na inuutos ng Panginoon sa atin, makakasama po tayo sa Kanya pagdating ng panahon. Proclaim the word of God in spirit and in truth in all the earth. Amen. So, pawang katotohanan lamang ang ating ipapamahagi. Huwag natin dagdagan, huwag natin bawasan. Amen. Ang Diyos ang siyang mai-glorify sa ating buhay, hindi po tayo. Amen. Kasi wala po tayong kakayahan. Hindi po natin ito magagawa kung wala ang banal na espiritu na siyang naggagabay sa atin. Encourage people to come back to Jesus now. Repent and ask forgiveness. Amen. Yung pandemic na pinagdadaanan natin ngayon, napaka-traitor niyan. Akala natin okay lang tayo, pero hindi natin alam, hindi natin siya nakikita, yung coronavirus na yan, at hindi rin natin nakikita ang Panginoon. So, mas matakot po tayo sa Panginoon na hindi natin nakikita. Amen? So, the day and hour will come like a thief, no one knows, not even the angels in the heaven, nor the Son, but only the Father. Amen. So, siya lamang po ang nakakaalam kung kailan siya darating at hindi po siya magpapaalam. Kaya nga po, sinabi ko a while ago that we have to be ready in season or out of season. Sabi niya dito sa kanyang salita, in Acts chapter 1 verse 7, Holy Spirit, bless your holy word. He said to them, "It's not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority." Amen. So, hindi po niya ipapaalam sa atin kung kailan siya darating. Darating po siya kung kailan. Minsan, hindi natin alam na kung siguro for long years, naninilbihan tayo sa Kanya bilang Kanyang mga anak. But what if, on that day, na siya ay dumating, doon po tayo nagkasala. Amen. Kaya nga, kailangan i-assist natin ang ating sarili palagi, ang ating mga puso, ang ating buhay, na hindi po niya tayo matatagpuan na makasalanan pagdating ng panahon na siya ay bumalik sa atin. Amen? So, abide in the will of God and serve Him only.
Amen? So, serve Him only. Ibig pong sabihin, si Jesus lamang ang ating pagsisilbihan, wala nang iba. Amen? So, tribulation will last for 3.5 years. Plague, famines, all kinds of diseases, wars, locusts, the spirit of death, shaking of faith, and all the sufferings will occur. Lahat po ng paghihirap, lahat po ng mga kapighatian, lahat mga sakit, lahat mga salot sa mundo, ipapadala to test our faith. So kung sino lamang po yung mananalitili hanggang wakas, sila po yung maliligtas. Amen? Revelation chapter 12 verse 14, basahin po natin. Holy Spirit, bless your holy word. But the 2 wings of the great eagle were given to the woman, so that she could fly into the wilderness to her place, where she was nourished for a times and times and a half. Yun po ibig sabihin ng time and a times and a half is 3.5 years. Basahin po natin. Buksan niyo po yung mga Bible niyo dyan. From the presence of the serpent. So, there will be a great tribulation that will last 3.5 years. Amen? So, hindi pa po natin ito na pagdadaanan mga kapatid. Kailangan ihanda natin ang ating sarili na hindi po tayo ma-fall sa mga temptasyon na inopo ng mundong ito. Kailangan po pagtibayin natin ating pananampalataya, anumang kahirapan ang ating pinagdadaanan ngayon. He will give us peace. Hindi po tayo magkaroon ng panghihinaan tayo ng loob. Kasi ang Diyos po ang siyang nagbibigay sa atin ng kapanatagan ng loob. Amen? Number 2, even the elect will suffer. So, yung mga pinili niya, lahat po, walang exemption. Lahat po tayo ay makakaranas ng mga pagsubok na darating. So, the testing of our faith will take place when the end times started. So, stand firm until the very end. Amen? Stand firm kayo mga kapatid. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Yan po ang palagi kong sinasabi. Huwag tayong matagpuan ng makasalanan. But then we have to assist ourselves every day. Lalong-lalo na yung ating puso. Amen? So the testing of our faith will take place. Pag ang mga pagsubok na ang ating pagdadaanan, minsan ipagpapalit natin yung ating pananampalataya para lamang mapagbigyan yung ating mga earthly pleasures. But I encourage you right now na wag natin gagawin yun. Wag natin gagawin yun. Kasi yung mga earthly pleasures na mapagdadaanan natin dito sa mundo is pansamantala namang. That is perishable. Pero yung kung ma-endure natin yung pain na ating pagdadaanan, ito po ay magdadala natin sa eternal glory. Amen? So, we are the saints. Tayo po yung nakakilala sa Panginoon, yung tumanggap sa Kanya bilang Diyos na nakapagligtas, sealed by the Holy Spirit. Hindi po yung mga santo, yung mga ribolto na hindi nakakakita, hindi nakakakilos, hindi nakakalakad. Tayo po ang tinatawag na santo. Mind you, mga kapatid, dati hindi ko din po ito alam. Pero ngayon, alam ko na po. So, we have to know na hindi po yung mga binubuhat-buhat natin ang mga santo. Bagkus tayo po yung mga santo. Sealed by the Holy Spirit of God. We will also undergo sufferings, all persecutions, great earthquake, famines, volcanic eruption, and all the typhoons. Yun nga pinagdadaanan po natin. All the typhoons that is happening in the Philippines is part of sufferings now. Pero mas matindi pa ang ating mapagdadaanan pagdating ng araw. Or when the tribulations will start. Amen? End time tribulations will destroy everything on earth. All that He has created. Only saints who remain faithful, who did not deny Jesus, will be able to endure the situation. Amen? So kung sino po yung mananatili hanggang wakas, sila po yung makaka-endure ng sitwasyon na to. Amen? So, only the faithful one can endure it. Amen? Pero kung kunting kurot lang, ay ayaw ko na. Turn your back na kaagad. Parang ayaw mo nang na dumadanas ka ng ng kapighatian sa iyong buhay. Gusto mo yung easy life lang, yung laging masaya, walang problema. Hindi po ganun kasi that is a part of our life being a born again Christian. Amen? Example,
We are facing coronavirus now. All over the world is affected in this pandemic crisis. Wars from nation to nations, sa mga ibang dako ng lugar. There is a wildfire also in Australia in last January 2020. So lahat mga sufferings na to ay pagdadaanan natin at higit pang mas matindi ang ating pagdadaanan. God used the situation to call up the attention of mankind and is giving us the chance to ask forgiveness, repent, and return to God before that revelation start. Amen? So, I ask every one of you, mga kapatid, even myself, to always ask forgiveness and repent from all our sins that we have committed each and every day of our life. Luke chapter 21 verse 11, basahin po natin. Holy Spirit, bless your holy word. And there will be a great earthquakes and in various places, plagues and famines, and there will be terrors and great signs from heaven. Amen? So, yung great earthquakes na yan, hindi ko alam kung makaka-survive pa tayo niyan. But only God knows. That's why I encourage you to stand firm until the very end. Matthew chapter 24 verses 6 to 7, Holy Spirit, bless your holy word. You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place. But that is not yet the end. Amen? Sabi niya, that is not yet the end. For nation will rise against nations, and the kingdom against kingdom, and in any various places, there will be famines and earthquake. Kaya nga po nag-away-away ang mga bansa. 'Di ba? Sa ibang mga lugar nakakaranas na sila ng locust. May mga earthquake, may mga tidal waves na. Sa Pilipinas, sa mga nagdaang mga buwan, nakaranas din ng volcanic eruption at nakaranas sila ng bagyo ngayon. Bakit kaya? That is the testing of your faith. God used the typhoons para tayo ang manumbalik sa Kanya. Amen? Hindi po yan basta-basta lamang na we used to have it every year, yung typhoons na yan sa Pilipinas. Pero mayroon po yung purpose ang Panginoon. Bakit nangyayari yan? Bakit po natin yan pinagdadaanan? Amen? Number 3, many will be deceived and persecuted. Amen? Lahat po, kailangan anuhin natin ang ating mga sarili na palagi tayong puspos ng banal na espiritu para malaman natin kung sino yung mga gagamitin ng mga kampo ni Satanas na siyang magdideceive sa atin, magpi-persecute sa atin. The God of this world, sino ba ang God of this world? Si Satanas. Amen? Be set free to oppress and persecute the holy people of God and also yung mga hindi po nakakilala sa Kanya. Amen? Paano pa kaya kung tayo nga na nakakilala sa Kanya ay minsan na titisod pa, how much more yung wala pang pananampalataya at wala pang relasyon sa Kanya. So, be in your guard mga kapatid. We have to stand firm in our faith. Satan even offer lying wonders and miracles so that people will start turning their back to God and enjoy the worldly pleasures. Ito po ang nakakatakot. He will offer us the earthly wonders and miracles. Pero ito po ay pansamantala lamang para i-deceive ang mga tao na parang totoong-totoo na ito ay nanggaling sa Panginoon. Because he can also copy. Siya po ay copycat minsan. Inaano niya, ginagaya niya kung ano man ang kapangyarihan na ginagawa ng Panginoon. Pero ano ang hindi niya magaya? Love. Yun po ang hindi niya kayang gawin. Pwede din po siyang mag-bless sa atin. Pero yung blessings na yan ay pansamantala lamang. Hindi po yan yung blessings na not perishable. Amen? So lahat po yan, mga blessing na makakamtan natin kung tayo ay magpasakop sa mga demonyo is perishable. Many born again Christian even today are lukewarm in serving the Lord. They will fall into temptation because of their unbelief, being unfaithful. People are easily falling apart, cannot stand firm because they are not rooted in their faith to Jesus. Ito ang dahilan. Kasi yung kanilang pananampalataya ay hindi pa gaanong matibay. So mga kapatid, I encourage you.
I encourage everyone of you right now na sa kabila ng pagsubok na ating pinagdadaanan, mag-lockdown tayo sa Panginoon. We have to draw closer to God na anuman yung pagsubok na darating pa, ay makayanan natin na hindi po tayo ma-stumble, hindi po tayo ma-fall into temptation. Amen? Basahin po natin sa Daniel chapter 7 verse 25. Holy Spirit, bless you, Holy Word. He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into His hands for a times in a half. Ito po yung sinasabi kong paulit-ulit kanina pa, na yung is 3.5 year ang ating pagdadaanan. At mas higit pa dyan. Mas hahaba pa yan. Hanggang 7 years. Amen? So ito lamang po yung aking ipapamahagi sa inyo. So kailangan, sa ano pa nga lang ngayon, nasa March tayo nag-start na ma-lockdown. Nasa May na tayo ngayon. So it's almost magti 3 months na tayo ay naka-lockdown sa ating mga bahay. But praise God! Amen? Kasi nakakayanan po natin kasi nandyan ang Panginoon. He has given us the peace. We feel His love. Tayo po iniingatan niya paragi. Amen? Even our family, though we are far from them, but He is also taking care of them. Amen? Yun yung promise na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Basta manatili mang tayo sa Kanya at hindi po tayo mag-wave sa ating pananampalataya. Daniel chapter 7 verse 25, basahin po natin. Holy Spirit, bless your holy word. He will speak against the Most High and oppress His holy people and try to change the set times and the laws. The holy people will be delivered into His hand for a times in a half a time. Amen. So this refers 3.5 years. The vision from the prophetic book of Daniel. If we read the whole chapter of Daniel chapter 7, it talks about his visions, interpreted that those are the 4 great beasts which arise out of the earth to devour believers and unbelievers of God. And it will last for 3.5 years. All will suffer. Only the true saints, sealed by the name of God, will remain and survive. Amen. So, we have to desire sa ating sarili na maging saint po tayo ng Panginoon. Amen? Saints who remain faithful will receive the kingdom and possess the kingdom forever for all ages to come. Amen? So, napakasarap. Are you excited? Amen? Huwag po tayo mapanghinaan ng loob sa ating pinagdadaanan ngayon. Si Lord Jesus nga, ang Diyos, anak na nasa langit na ngayon, madaming persecution ang kanyang pinagdaanan. Until he breathed his last, but he did not complain. Tayo pa kaya? Mga anak tayo ng Panginoon. So, we should be the partakers of sufferings. Amen? Over our idea is the separation of light from darkness, goats and sheep, day of preparation referring Jesus returning final judgment of people over all the earth. So, this is the year of preparation 2020. So, kailangan po, handa na po ba tayo? Kung hindi pa po kayo handa, start to be ready now. Amen? Prepare yourself because the groom is coming and we are the bride. Amen? Basahin po natin sa Daniel chapter 23 verses 23 to 27. Chapter 7 verses 23 to 27. Holy Spirit, bless your holy word. Thus he said, the 4th beast will be a 4th kingdom on the earth, which will be different from all the other kingdoms, and will devour the whole earth and tread it down and crush it. As for the 10 horns, out of this kingdom 10 kings will arise, and another will arise after them, and he will be different from the previous ones, and will subdue 3 kings. He will speak out against the Most High, and wear down the saints of the highest one. And he will intend to make alterations in times in the laws. They will be given into his hand for a times in a half time, 3.5 years. But the court will set for judgment, and his dominion will be taken away.
annihilated and destroyed forever. Then the sovereignty, the dominion, and the greatness of all the kingdoms under the whole heaven will be given to the people of the saints of the Most High God. His kingdom will be an everlasting kingdom, and all dominions will serve and obey Him. Amen? So, sa kabila po ng ating pagdadaanan, kailangan hindi po natin i-deny ang Panginoon. Kailangan manatili po tayo hanggang wakas. We will obey Him until the very end of time. Amen? As for the rest of the beasts, their dominions were taken away, but an extension of life was granted to them for an appointed period of time. Amen? So, kailangan mapagdaanan natin, mapagtagumpayan natin ang 3.5 years. Amen? Number 4, great hardship, difficulties, and persecutions. Even an incurable disease will rise to kill many people. All of us are to suffer such troubles in life for Christ's sake. Holy people of God who stand in Christ will be headed because of their love of God, faith to serve Him. May mga mantites pa na habang naghahayag sila ng kanyang salita, kahit na gilitan sila ng lieg, wag na wag natin ipagkakaila ang Panginoon. Amen? Kahit mamatay man tayo fleshly, pero ang ating kaluluwa naman ay mapupunta sa langit. That is fine. Okay lang po yan. Kaysa naman tayo ay buo na mamamatay pero ang ating kaluluwa naman ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Amen? So, always remember mga kapatid, sabi niya dito sa kanyang salita, which is our spiritual verse today, and Mark chapter 13 verse 19, Holy Spirit bless your holy word. For those days will be a time of tribulations, such as has not occurred since the beginning of the creation, which God created until now and never will. Amen? So, anong sabi niya sa kanyang salita? Mayroon po tayong pagdadaanan na matinding pagsubok na hindi pa natin nararanasan kailanman. Amen? So, magbantay po tayo. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa kasi ang Diyos ang ating laging kasama. Amen? So, ano ba ang mga dapat nating gawin para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin at yung darating pa na pagsubok? What are we going to do? Encourage one another to be vigilant and keep their faith life burning and be holy. Amen? Kung ang natagpuan mo yung kapatid na panghihinaan na ng loob dahil wala nang makain, ilang buwan nang walang trabaho, walang sahod, encourage him. Hindi ka mamamatay sa gutom. Hindi ka pababayan ng Panginoon na mamatay sa gutom. Praise God, may dumating ngayon. Ngayon lang, bago ako mag-start. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. God will send someone to bless us. Amen? Naniniwala ba kayo mga kapatid? It's happening. Manatili lamang tayo sa Kanya. Endure hardship and pray without ceasing. Do not fall into temptation and be blameless. So, kaya kailangan po magpasalamat tayo na yung mga pinagdadaanan natin na pagsubok na to, natuto tayong tumawag sa Panginoon. Kung dati man, yung ating mga tinatawagan is my friend, para damayan tayo, anong itutulong nila sa atin? Tagay lang yan. Diba? Ganon dati, pag tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan, let's drink to that. Amen? Pero anong ngayon na tayo nakikilala sa Panginoon? We are humbling ourselves before God. Natuto tayong manampalataya at natuto tayong tumawag sa Kanya. We just have to humble ourselves before the Lord and we will pray without ceasing. Huwag po tayong mag-stop sa ating pananalangin. Kung hindi pa man sinasagot ng Panginoon ngayon ang iyong pananalangin, kapatid, mayroon pa siyang inaayos sa ating buhay. At hindi po bingi ang Panginoon. Narinig niya po ang ating panalangin. Kahit hindi pa po natin ito hindi pa po natin ito sabihin, alam niya po ang pangangailangan natin. But sabi niya, we have to pray without ceasing and do not fall into temptation. Kasi ang Panginoon ay lagi lamang nandyan sa ating sa ating kasama natin sa ating buhay. So, kailangan basahin natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Therefore,
I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecution, with difficulties, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Diba? When I am weak, then I am strong. Sino nga ba ang kalakasan natin? Saan po tayo humuhugot ng kalakasan? Only Lord Jesus will give us the strength. Amen? All these difficulties, all these persecutions, all this insult, we are able to endure it because God is with us. These weaknesses that overpowering us right now, we will become strong because God is with us. Amen? Saints will undergo tribulations too. Ito na yung sinasabi ko. Sino nga ba yung mga santo? Tayo. Tayo nakakilala sa Kanya, sealed by the Holy Spirit of God. Sealed by the name of God. Amen? So tayo po yung mga santo na tinatawag. Hindi po yung hindi nakakakita, hindi nakakakilos, hindi nakakalakad. Tayo po yun. Amen? Children of God, sealed by the Spirit who remain faithful and obedient will taste the tribulation. So, lahat ng mga tribulations, lahat mga sufferings, lahat mga trials, mapagdadaanan po natin ito. Wala pong exemption. This will take place to consecrate those who are worthy people of God. So, dito po natin malalaman, even dito po matitest yung ating mga faith. Dito po malalaman kung sino yung mananatili hanggang wakas. We will be put to the test in all the sufferings if we stand firm before God, and we will not deny Jesus until the end of times. So, those who have fallen asleep must come back to Jesus and focus on Jesus only before the end time. So, yung mga nawawalan na ng pag-asa ngayon, kailangan po manatili lamang tayo hanggang wakas. Huwag natin ipagpalit yung mga earthly pleasures na pinag-anuhan natin ngayon, na ini-enjoy natin ngayon. But kailangan po mag-focus lang tayo sa Panginoon until the end of time. Let no one deceive you. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Sino ba ang the son of destruction? Si Satanas. Siya po yung magbibigay sa atin ng kahirapan. Lahat ng distraction na pagdadaanan natin, siya po yung gagamitin ni Lord na mag-ano sa atin, magpipersecute sa atin, mag-o-oppress sa atin, at matitignan, matitest ang ating mga faith kung hanggang saan yung pananampalataya natin, kung mananatili ba tayo sa Panginoon hanggang wakas, or mag-aano tayo kay Satanas dahil hindi na natin makayanan ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. So, my dear brothers and sisters, I encourage you to always stay in the right track. Mag-focus po tayo sa Panginoon, huwag tayong mag-focus sa problema. Amen? Kasi ni isang oras ng ating buhay, wala tayong maidadagdag kung tayo ay mag-worry. Amen? So, kailangan mga kapatid, ngayon pa lang, i-ano natin yung ating mga sarili, i-prepare pa natin na mas pagtibayin pa ng Panginoon ang ating pananampalataya, na bigyan niya pa tayo ng mas matibay na pag-ano sa Kanya, na i-increase niya ang ating mga faith, na hindi kailanman tayo mag-wave sa ating mga pananampalataya. Kasi pagdating ng panahon, yung mga paghihirap na to will give us the victory and will lead us to eternal glory. Amen. So bago po tayo mag-conclusion mga kapatid, tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa aking sa ating panalangin. Let us bow our head and let us utter this prayer to accept Jesus our Lord as our Lord and Savior and Master of our life. Handa na po ba tayo? Lord Jesus, I humble myself before you. Forgive me from all the sins that I have committed every day, intentionally or unintentionally. Wash me with your most precious blood and cleanse me. I thank you, Lord, for sending your only begotten Son, Jesus Christ of Nazareth, who died on the cross to redeem me and forgive me. Take over my life. Change me. Renew the right spirit and remove all the wickedness that hinders me to follow you and obey your will and purpose in my life. Write my name
in the book of life, so that I will be with you in the kingdom of heaven. Thank you for your love, for your compassion, and for your mercy. Lord, continue to send the Holy Spirit to guide me, to direct me, and to lead me to walk in the right path of righteousness. And Lord, this is my prayer. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Kung ikaw po ay nanalangin ng taos-puso sa iyong puso, congratulations, you are now a child of God. Anong sabi niya sa kanyang salita? Basahin po natin na nagpapatunay na ikaw na ay anak ng Diyos. In chapter 1 verse 12, Holy Spirit bless your holy word. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. So, isa ka ng ganap na anak ng Diyos, kapatid. Manatili ka lang, pagtibayin mo ang iyong pananampalataya, mo ito, patuloy mo na tawagin ang Diyos na buhay na siyang magiging gabay mo sa araw-araw, and let the Holy Spirit move over your life. Amen. Kasi, sabi niya, basahin po natin sa conclusion, bago tayo magwakas, mga kapatid. Conclusion, God has set us warning every now and then that we are to be strong enough to face the circumstances, not to deny God, but continue to walk in His ways. Si Pedro, 3 beses po niyang dininay ang Panginoon. But for us, wag po natin gagawin yon. Amen? Kahit nagputulan man tayo ng liig, wag natin i-deny ang Panginoon. Amen? Encourage our families, our loved ones, and all people of this world to confess and return to God before the end of time. We are to endure persecutions now, having such patience, and be contented and watchful of everything happening. We are to examine, we are to assist ourselves daily, that no one can deceive us. And Job chapter 21 verse 30, Holy Spirit bless your holy word. That the wicked is reserved to the day of destruction. They shall be brought forth to the day of wrath. Amen? 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 17, Holy Spirit bless your holy word. But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we are alive and remain until the coming of the Lord. Sabi niya, will remain until the coming of the Lord. We will not precede those who have fallen asleep. So kailangan po manatili tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Napakasarap ng kanyang mga promise kung tayo ay manatili sa hanggang wakas. Basahin po natin dito sa 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Holy Spirit bless you, Holy Lord. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen, yung pananampalataya natin sa yung mag-overcome ng mga pinagdadaanan natin ngayon. Kasi pinagtibay na ng Panginoon yung pananampalataya sa Kanya. Who is He who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! After this suffering, the darkness is passing away, but the true light is already shining. Amen? Blessed be the word of God. Maraming salamat to all Holy Church members dito sa UAE, Dubai, Abu Dhabi, Ras Al Khaimah, Ajman, Sharjah, sa lahat mga nanays, mga tatays, mga auntie, mga uncles, lahat mga friends of friends, sa lahat mga nanonood right now, God bless us all. Manatili lamang po tayo. Stand firm in your faith. Huwag po tayong mag-wave, but let us be focused on Jesus only. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, kasi ang Diyos ay lagi nating kasama. We will overcome this suffering, this tribulation na parating pa lang, ating mapagtatagumpayan basta manatili lamang pa tayo hanggang wakas. So tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa mga salita mo. Lord, isulat mo sa pinakamalalim na parte ng aming puso at isipan, at hayaan mo, Panginoon, na tumimo ito, Lord God,
para magamit namin ito to walk with you in the path of righteousness. Panginoon, continue, Lord God, to deliver us from the work of the evil one. Continue to change us from glory to glory. At gawin mo kami, Panginoon, na matibay pa ang aming pananampalataya, magpa hanggang wakas until the day that you will come back to take us up in heaven. Panginoon, maraming salamat. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your compassion. And thank you for the Holy Spirit of God na siyang mananatili sa aming puso na magiging gabay namin sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ang may tataas sa umagang ito. God bless us all. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah.